tempo. Malakas ang kutob ko, ikaw ang mananalo. Bulong ni Elisa sa katabi niya. Magandang kay Almira, sagot ni Amara. Marunong siyang tumingin kaya't alam niya malabo na sa kanyang mapili dahil kung tutuusin mas maganda ang gawa ni Almira kaysa mga nauna. I told you, sabi ni Janeline nang pumasok si Ralph at suot ang gawa ni Almira. Kinuha ni Ralph ang mic at saka nagsalita. Gaya ng patakaran, hindi namin kilala kung sinong gumawa ng mga suot namin kahit kung sino man designer ng mga to, tumayo at tumabi sa mga gawa ninyo. Congrats! Bati ni Amara kay Lily. Blanco ang utak niya habang tinitingnan ang masasayang mukha ng kapwa newbie niya. It's okay, bulong ni Elisa at pinisil sa kamay ni Amara. Oo nga girl, sanay naman kami sa talunan, ani Kendra sabay kindat. Pasok din naman si Lily, sabi ni Marilu. Kaya panalo pa rin tayo. Pero may isa tayong hindi nakapasok, sabi ni Jason. Pero okay lang Amara, maganda rin talaga ang gawa mo, pero di nga lang angkop ang kulay for board of directors. Napabuntong hininga si Amara. Tama sila. Kakaiba nga siguro siya mag-isip na hindi niya kinonsider ang posisyon ng gagawan. Okay lang, aniya at saka pilit ng umiti sa mga kasama. So guys, as promised, makakatanggap ng 50,000 ang mananalo plus profit na makukuha kung mabenta ng damit. Anunsyo ni Ralph. Guys, nandyan si boss. Anunsyo ni Rino kahit nagsitahimik sila at nag-abang sa pintuan na bumukas. Lahat sila'y napatulala nang pumasok si Chris, wearing a light pink suit na white ang inner tapos naka-brown shoes. He's hot, bulong ni Kendra na kulang na lang tumulong laway. Napaka-fresh at neat itong tingnan lalo. Bakit? Inosenteng tanong ni Clyde sa kanila at tumingin kay Rino. Ano pang ginagawa mo rito? Tara na't may dadaluhan pa tayong party. Boss, what? Ngayon lang kita nakita nagsuot ng light pink na suit. Bagay sa'yo. Oh, this? Ewan ko ba kay Rino at ganitong inihanda niyang isusuot ko? Hindi ako naghanda niyan, boss. Tanggi ni Rino. Hindi ba? Nakakunot ang noong tanong ni Clyde. Bakit nandun sa vacant room? I thought naka-reserve para sa akin. Shall I take this off? May nagmamayari ba? Wag na, boss. Yan ang isuot mo. Gawa ng newbie yan eh. Okay, sabi ni Clyde. Since CEO's party ang dadaluhan ko at gawa ng newbie to, technically pagmamayari na ng CA company to. Gawa ni Amara yan. Proud na sabi ni Alisa. I see. Kasama pala to sa presentation ng newbies. Sorry, no wonder hindi pinili. It wasn't designed for board members kaya hindi ka pa rin nanalo. Better luck next time. Speechless din si Amara pero kahit talo siya natutuwa siya sa nakikita. Asawa kasi niyang inspirasyon habang ginagawa niya to. Si Clyde ang na-imagine niyang nagsusuot ng light pink suit pero ngayon nakita niya ng suot nito hindi na siya nalulungkot sa pagkatalo. Bagay na bagay kay Clyde. Tara na Rino. Yaya ni Clyde at lumabas kasama ng assistant. Boss, aksidente mo ba talagang nasuot yan? Tingin mo, tanga ako? Nakaarko ang kanang kilay na tanong ni Clyde kaya napangiti si Rino. Paano mo nalaman na kay Madam yan? Hindi kami magkapit-bahay Rino para masikreto niyang ginagawa pag may free time siya. Sarcastic na sagot ni Clyde at saka lumabas sa elevator para dumalo sa party ng mga CEO vlogger. Invited siya kaya't paunlakan niya dahil clients niya ang mga ito. Isa pa, malaki rin impluwensya nila sa reviews ng kanilang product. Masayang nagbabasa si Amara sa social media. Sa lahat ng balita tungkol sa asawa, dito lang siya natuwa. May mga litrato tong kasama ng mga batang vlogger na naging CEO. Maganda ang review sa kanya, lalo na ang suot nitong damit dahil kakaiba at ang galing nitong magdala. Si Sir lang ang nagsuot ng pink na hindi mo masasabing bakla. Ang angas ng dating. Ang ganda talaga ng gawa mo. Sakto sa sukat ni Sir ang medium. Thanks. Pasalamat niya. Ang totoo, sukat ni Clyde ang medium na ginawa niya. Hindi pala pang director ang gawa mo eh. Pang CEO? Natatawang sabi ni Marilu. Siyempre, panalo ng isa, panalo ng lahat. Kahit natalo sila sa patimpalak, nanalo naman sila sa madla. Si Sir ba naman ang model mo? Guys, balita ko nabenta pa ni Sir yung suot niya. Kahit ang small at large may kumuha na. Talaga? Masayang sabi ni Amara. Wow! Sabi ko sa'yo magandang gawa mo eh. Maganda rin naman ang sayo kaya nga nanalo ka eh. Ani Amara. By the way guys, libre ko kayo sa pagkapanalo ko, sabi ni Lily. Konti lang bigay sa kanya pero nangako siyang ilibre ang team. Ayos!
sabi ni Marilu. Tara, ramen tayo. Sure, sabi ni Lily. Saan ba masarap? Sa RCBC masarap ang ramen nila. Sagot na Jan na pinunasan ang salamin. Ay oo, sa ramen Kuroda. Ako nang bibili, take out na lang natin. Wag na, mamaya sabay na tayong mag-break, sabi ni Elisa. It's a celebration. Libre ko na rin kayo ng drinks, sabi ni Amara. Ayun no, ani Marilu. Nang alas 3, sabay silang pito na nag-break time. Tatawid lang sila at RCBC. Hey, Janeline, bati ni Jason. Congrats ulit, Almira, bati ni Amara. Swerte nyo at si Sir nagsuot ng gawa mo. Naka-ismed na sabi naman ni Janeline. Maganda talaga ang gawa nyo pero depende yan sa nagdadala. Pagtatanggol ni Elisa. Ang klase tingnan. Pero talo pa rin, ani Janeline. At least sold out at milyon ang price. Sabat ni Marilu na kulang na lang manapak ng kaharap. Milyon? Tanong ni Amara. Hindi mo alam? Tanong ni Jen. Nasa 2 milyon ang tatlo. Ang suot ni Sir kagabi na bili daw ng 1 milyon tapos ang dalawa tig-half milyon. Di makapaniwala si Amara. Tara na, may available na doon. Yaya ni Kendra na nauna nang maupo sa bakanting pwesto bago pa sila maunahan ng iba. Nang dumating ang order, masaya silang nagkwentuhan ng buhay-buhay. Ikaw, Amara, wala ka ba talagang boyfriend? O sisa ni Marilu? Bakit? Liligawan mo? Sabat ni Kendra. Tumigil kang ang bakla ka? Inambangan ni Marilu ng suntok ang teammate pero inirapan ng ni Kendra. Pero seryoso, wala talaga? Wala. Tipid na sagot ni Amara. Kain na tayo, baka lumamig ng pagkain? Alok ni Amara dahil baka kung saan pa mapadpad ang usapan at wala siyang maisagot. Iniiwasan niya ang experienced at educational background dahil wala siyang maisasagot. Hindi siya handa para dito. Dito ka na talaga sa Maynila lumaki, no? O sisa na dyan? Yes. Saan ka nag-college? Kami ni Jason at Kendra sa Westbridge tapos si Marilu naman sa CTU, si Elisa St. Joseph. Tama nga ang kutob niya. Darating sila sa gantong usapan. Hanggang K-12 lang ako, pag-amin niya. At least dito nagpakatotoo siya. Hindi na ako makapagtungtong ng kolehiyo dahil namatay ang mama ko. Okay lang, may experience ka naman sa ganitong field. Sabi ni Elisa kahit na medyo napapatanong dahil ang alam niya, mataas ang standard ng CA company at di sila basta-basta na nagpapapasok ng putyo-putyo lang. Pero ayon sa nasagap niyang balita, nakapasok si Amara dahil kay Jessie, ang kasintahan ni Rino. Kung sa bagay, pansin niya may talento si Amara, mayayain lang. Psst! Ani Jason sabay nguso sa pintuan. Sina sir? Napalingon sila at napatingin kina Clyde at Yvonne na papasok. Nakay Yvonne ang mga mata ni Amara. Ngayong nakita niya to na malapitan, hindi niya maitatanggi. Maganda nga ito at napaka-sophisticada, lalo na sa kilos. Bagay nga sila. Bulong niya na nanliit sa sarili. Ni walang nagsalita sa kanila nang sa likuran nila pumesto ang dalawa. Sweetheart, anong drinks mo? Tanong ni Yvonne. Coke. Tipid na sagot ni Clyde na nasa likuran lang ni Amara. Pwede bang pakibilisan na natin at may gagawin pa ako? Minsan lang ako humihiling sa'yo eh. Nagtatampong sabi ni Yvonne. Guys, tapos na kayo? Tanong ni Amara. Ako na magbabayad ng drinks pero mauna na ako sa office. May tatapusin pa ako eh. Sabay na tayo. Kami rin. Sabi ni Jason at inubos na ang laman ng bowl. Tara na? Sure. Wait, magbabayad ng kami ni Amara? Paalam ni Lily at saka tumayo kasama ni Amara para magbayad. Let's go na. Yaya ni Elisa bago pa sila mapunan ng boss dahil sa pagsabay ng break at walang tao sa office nila. Bawal kasi yun eh. May problema ba? Tanong ni Yvonne, sabay hawak sa kamay ni Clyde sa ibabaw ng mesa. Are you okay? Gusto ko nang bumalik sa opisina. Sagot niya at hinilang kamay kaya nabitawan ni Yvonne. Huwag puro trabaho, Clyde. 34 kaya nasa tamang edad ka na para magpamilya? Buhay ko to kahit gagawin kong gusto ko. Dumating ang order nila kaya hindi na nakapagsalita pa si Yvonne. Masama ang loob niya dahil malambig ang trato ni Clyde sa kanya. Sinusubukan niyang hulihin ang loob ni Clyde pero bakit ang tigas pa rin ang puso nito? Di naman to ganito dati. Kahit ilang beses siyang magkasal at magtampo, palagi siya nitong sinusuyo at ito pa ang humingi ng sorry pero ngayon iba na. Tapatin mo nga ako, Clyde. May iba ka na ba? Seryosong tanong niya nang hindi na nakapagpigil. Gaano sa'yo kahalaga na malaman?
Tumaas ang kilay ni Yvonne at dumilim ang mukha. Alam mo kung gaano ko katakla sa Clyde. Hindi mo gugustuhin ang gagawin ko na may pagbabantang sabi. Kaya't napangiti si Clyde. Kung magkaroon man ako ng girlfriend ulit, hindi ikaw yon, Yvonne. At kilala mo ako kung gaano ko kaprotektado sa mahalaga sa akin. Ikakasal na tayo, Clyde. Alam mong mahirap kalabanin ng mga Balenciaga kapag pumalag ka. Pagbabanta niya. Di nakasagot si Clyde kaya't inis na kinuha niyang shoulder bag at iniwan si Clyde. Binayaran ni Clyde ang kinain nila at bumalik sa CA company. Boss, si Rino nang makapasok siya sa opisina. Oh, anong sagot mo? Sagot ni Rino. Yun ang sabi mo, di ba? Katatawag lang ni Ma'am Yvonne, tinatanong kung may bago ka na. Isa pa, baka mapahamak si Madam kaya mas mainam na wala mo nang makaalam. May impluwensyang pamilya niya kaya wala tayong laban sa kanya. Thanks, Rino. Naupo siya sa swivel chair. Kamusta pala si... Okay lang sila, boss? Balita ko nagramin sila sa... Nakita ko. Ani Clyde. Paano ka nakasigurado na si Amarang kinakamusta ko? May iba pa ba kayong kakamustahin sa akin? Sinamaan niya ng tingin ng assistant at binuklat ang brochure ng mga damit na paninda nila. Tama si Rino, baka mapahamak si Amara. Isa pa, kakasimula pa lang ng karir nito at success siya kung gaano kasaya at hardworking to sa trabaho. Bantayin mo si Amara na hindi malaman ang buhay niya lalo na ang connection sa ama. Yes, sir. Pero sana hindi mo na malaman ang sa inyo, lalo na't mainit pa sa publikong ikakasal kayo ni Ma'am Yvonne. Suhestyon ni Rino. Bakit ba kasi bumalik pa siya? Ines na sabi ni Clyde na pinigang hawak na papel para malabas ang galit. Pero sir, paano kung malaman nilang kasal ka na? Hanggat hindi ako pumapayag sa kasal, walang makakaalam. Paano ko sila mag-asikaso ng certificate of no marriage mo? Hindi pa nila yan maiisip na kasal na ako. Eh yung relasyon ninyo ni Madam, paano kung pumunta sila bigla sa kondo mo? Secured ang bahay ko at walang makakapasok hanggat walang pahintulot ko. Paano kung madiscover nila? So what? Walang sino mang po pwedeng manakit sa asawa ko? I see. Wika ni Rino na napangiti. Ngayon lang niya nakita naging concerned ulit ang boss sa isang babae. I'm serious, Rino. Asawa ko siya kay responsibilidad kong protektahan siya. Huwag ka mag-alala, boss. Nandito kami para tulungan ka. Bumalik na sila sa trabaho. Boss, umuwi na ho si Madam. Sabi ni Rino. Kanina pa? Yes ho. Himala, hindi yata nag-overtime. Sabi ni Jenny masama raw ang pakiramdam. Bakit? Hindi ko alam. Sagot ni Rino. Uwi na tayo. Tapos na ako. Okay ho. Ani Rino at sinundan ang boss para ipagmaneho pa uwi. Tinatawagan ni Clyde ang asawa pero hindi nito sinasagot. Na makapasok sa bahay, pabagsak na sinara niya ang pinto. Clyde! Ani Amara na agad na napatayo. Gulat na gulat ka. May iba ka pa bang inaasahan? Wala. Di ko lang inaasahan na uuwi ka. Hindi inaasahan. Baka ako may pupuntahan ka pa. Saan? Hindi ko alam at kung meron man, wala na akong pakialam doon. Sagot ni Amara, inunahan ng asawa. Kung iniisip mong kasama ko si Yvonne, nagkakamali ka. Umuwi na siya after namin mag-ramen. Napatingin siya kay Amara na napa-poker face. I am not explaining to you ha, ini-inform lang kita. Okay lang sa akin. May kontrata tayo at may personal na buhay ka kaya labas na ho ako ron. Right. But don't forget that we're married at may kasunduan din ang kasal. We should respect it. Kung nagmamahalan kayo ni Yvonne, wala naman akong problema sa akin. Siya ang nauna bago ko, kaya wala akong karapatan na manghimasok sa inyong dalawa. Of course, alam niya saan ilulugan ang sarili. I respect our marriage, but to inform you, I cheated. I slept with her twice. Pag-amin niya. Si Clyde lang lalaki na kagalaw sa kanya na ilang beses at di niya maikaila na nasaktan siya sa narinig. Alam naman niya pero iba pa rin kapag marinig niya. Ito lang ang hinihintay niyang impormasyon. Gaya ng nasabi ko, labas na ho ako ron. It's okay. May nahong sabi ni Amara. Lumapit si Clyde kaya napaatras ng dalaga. Ayaw niyang hawakan siya nito dahil nandidiri siya pero choice pa siya kapag giluso ni Clyde. Don't worry, ani Clyde. I washed it off. We just kissed but nothing happened. Hinawi niyang buhok ni Amara at inipit sa tenga nito. Hinawakan niya sa babang asawa kaya't napatingala to sa kanya. Don't worry, Amara. Hanggat ibinibigay mong gusto ko, magiging kontento ko sa'yo. Meron ako, alanganing sabi ni Amara.
To make sure, binaba ni Clyde ang shorts nito. Pulang-pula ang magkabilang mukha ng asawa nang mapasulip siya rito kaya tinas niya ang shorts ng asawa. Sana nag-overtime na lang ako. Ines na bulong ni Clyde at tumiretso sa kwarto at naligo. Salamat sa pagsuot ng mga ginagawa ko. Pasalamat ni Amara na inaayos ang kwelo ng asawa. Natameme siya nung nakawan siya ng halik ng asawa. Salamat sa paggawa ng mga damit ko. Ako ang dapat magpasalamat dahil pangarap ko na makagawa ng mga formal dress, ani Amara. Model ako kaya kailangan ko na maisuot para ipang model. Salamat pa rin. Pasalamat ni Amara at inabot ang perfume ng asawa. Bumalik siya sa mesa at pinagpatuloy ang ginagawa habang hinayaan mag-ayos si Clyde dahil may dadaluhan tong beauty contest at ito ang host. Si Aiden na major sponsor kaya't imbitadong asawa bilang judge. Siya nga pala, makakasama ko si Yvonne mamaya at tabi kaming inuupuan kasi judge din siya. Okay, ani Amara. Sanay na siya kaya hindi na siya nagugulat kapag magkasama ang dalawa o magkasamang matulog. Inagaw ni Clyde ang papel na ginuguhit ni Amara. Hey, di pa yun tapos eh, reklamo ni Amara. Kapag kinakausap kita, pay attention. Nakikinig ako. Snake bracelet? Sinubukan ko since maraming babaeng gusto ng snake pero di ko alam paano mapaliit. Ayoko na masyado malaking ahas. Gusto ko yung mag-end ang buntot at ulo. Eh diliitan mo. Pwede kaya yung diamond sa katawan ng snake tas magbukang balat. Pero kung titigang maigi sa malapitan ng diamonds, siya at made of gold ang gilid tapos ang parang kaliskis small diamonds? It's gonna be expensive, sabi ni Clyde. Mahirap din mag-form ng small diamonds. Pwedeng ibang materials ang gagamitin ko, sabi ni Amara. But who cares if expensive siya kung worth it naman ang design? We're aiming a lifetime investment, a jewelries, yet I made my designers wildest dreams into reality. Pero hindi pa pulido. Gawin na lang ulit pag may time na ako pero salamat sa ideya. Aalis ka na ba? Ingat ka. Satisfied siya sa nakikita ang pogi ng asawa. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Amara. Baka mawalan sila ng isang judge mamaya. Pilyong sabi ni Clyde kaya iniwas ni Amara ang paningin. Di lang ako makapaniwala na may nagsusuot na ng mga bagay na dati nasa isip ko lang. Masanay ka na. Ani Clyde at hinilikan sa pisngi ang asawa at saka umalis na. Nang dumating sa venue, tama nga siya. Tinabi siya kay Yvonne. You look amazing, bulong ni Yvonne. Thanks. Hello, lovers. Masiglang bati ng kakarating lang na TV host personality at nakipagbeso-beso sa kanila. Balita ko ikakasal na kayo ah. Soon po, magalang na sagot ni Yvonne at naupo sa tabi ni Clyde. Pinakilala sila ng MC bilang judges pero di maiwasang matanong ang kasal nila. I will let Yvonne answer the question. Mahinang sagot ni Clyde at inabot ang mic sa katabi. Oh well, wala pa. We'll announce naman so don't worry guys. Bakit ako ba? Sagot ng sagot sa mga nagtatanong. Bulong ng dalaga na magsimula ng contest. Because you planned for it. You know na wala akong balak magpakasal sa'yo. Ang sakit mo naman magsalita. Reality hurts kung hindi sasang-ayon sa gusto natin, sabi ni Clyde. Gustuhin man niyang magsaktan si Yvonne, hindi niya tumagawa dahil yun ang katotohanan kahit na may katotohanan pa rin siyang hindi aminin dahil kailangan niyang protektahan. Mamaya na. Inaantok na sabi ni Clyde sa bayakap kay Amara. Malilate na ako eh. Ayoko nang magtanggal sa trabaho. Ako ang bahala sa'yo. Nakapikit na sabi ni Clyde pero bumangon ang asawa kaya dumilat siya tiningnan tong nagbibihis ng matapos makaligo.